Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Ngayong araw po ay meron na naman po tayong dalawang topic na mapag-aaralan sa ating Lakbay Aral edisyon. Unang-una na po dyan, matutuklasan po natin ang kapangyarihan ng local government units kasama po ang ating mga barangay na bumili ng private property para sa ikauunlad ng publiko o ang power of eminent domain, which is the inherent power of a nation or a sovereign state to take or sanction the taking of private property for public use without the owner's consent, conditioned upon payment of just compensation. Mga kagawad, unahin po muna natin ito bilang paglilinaw po sa ating mga kabarangay kung ano po ang ibig sabihin nito. Maraming salamat, SK May. Alam nyo, importante are, sapagkat ito ang power ng isang local government unit kasama ang ating mga barangay, kasama po tayo, na bumili ng private property. Okay? Meron tayong power along with our corporate nature, meron tayong inherent right, karapatan para bumili ng lupa natin. Pero ano ang mga kondisyon ng pagbili nito? Una sa lahat, ang sinabi nga ni SK May, kinakailangan ang bibili natin ay hindi lupa ng gobyerno o property ng gobyerno. Kasi sa gobyerno na yan, pwedeng hiramin yan. Kinakailangan private. Pangalawa, kinakailangan ng barangay yung property na yun. Yun, importante. Kasi kung bibili ka na ng property pero hindi mo gagawa ng project o meron kang iniisip na gagawin sa property na yun, hindi pwede. Pwede kang kasuhan ng may-ari ng property na yun. Kinakailangan for public use, ganun nga ho. Tapos, kinakailangan kung ano yung fair market value o kung magkano ang property na yon, walang labis, walang kulang, yun ang babayaran ninyo. Hindi pwedeng tumawad kung ano ang fair market value para fair sa may-ari. Kasi, meron tayong power to expropriate. Meaning, ang ibig sabihin nito, pag alam ng gobyerno, halimbawa, dadaan ang kalsada, pero yung bahay ni Butch Serrano, nakagitna, kinakailangan masasagasaan. Kakausapin natin ngayon si Butch Serrano para sabihin, ibenta mo na yung property mo sapagkat dyan dadaan yung iniisip naming trend na makakatulong sa bansa natin. That is the power to expropriate. Yan ang eminent domain na sinasabi natin. Hindi po tayo nagpapakabogado. Baka sabihin ng ating mga kapitan tsaka mga hagawad na masyado tayong technical. Hindi po technical yan. Inherent right ng isang barangay. Power niyo po yan para bumili ng lupa o anumang property na sa tingin ninyo mabibigyan ng proyekto, magagawa ng proyekto at makakatulong sa inyong mga constituents. Yan, maraming salamat po, Kags Butch. Kayo po, Kags Mali. Yes, siguro dadagdag ko na lang mga kabarangay yung when it comes to eminent domain. Dito kasi pumapasok, Kags, yung mga ating mga taxpayers na hindi nakakapagbayad ng tama at medyo may katagalan na rin. May karapatan po ang government. Dito papasok yung eminent domain na tinatawag natin. Na kaya kahit with or without the consent of the owner, pwede po yan kuhain ng government. Pero with the condition of paying them with just compensation. At syempre, kailangan must comply with due process of law. Hindi naman pwede mag-expropriate ka ng isang property, nag-just compensation ka nga, pero hindi naman dumaan sa, halimbawa, tamang proseso. Alam dapat ng mga hagawad, dumaan sa council, alam ng LGU, maraming proper coordination. Bidding, halimbawa, kung kinakailangan ng bidding dyan. So, kinakailangan dumaan. Kasi anything na wala yung 5 na nabanggit namin na requirements, isa lang mawala doon, pagka kinasuhan kayo ng may-ari, pwede kayong makulong because that's graft and corruption. So, maselan po yan. Maraming ang sa probinsya, I know, matagal pa naman natin magiging topic to, no? Pero napapag-usapan lang natin yung lupa kasi marami rin mga boundary disputes. Exactly. Magandang pag-usapan yan kasi ang barangay ba,
kailangan ba mangialam kung may boundary dispute? Halimbawa, ito na lang, Makati at saka Taguig. So sino ang lalapitan mo? Ang sa pangunang salvo lang natin, pinag-uusapan lang naman natin ito ng konti. Pag halimbawa ang barangay namin tsaka barangay ni Kagawad Marie, Better Living tsaka Sun Valley, pinaglalabanan namin kung saan ba yung SM nakatayo. Ang sabi nila sa kanila. Pero dumadaan sa amin, sabi naman namin sa lupa ng Barangay Don Bosco. Kaya yung taxes na pupunta sa Barangay Don Bosco. Pero kung pinilit na magkasalungat yung aming views, sino ngayon ang maghihira? Alam nga naman kapitan ko, kapitan ni Kagawad Marie. Akit yan sa sangguni ang bayan. Hindi ba? Sila talaga ang di ba? Wala yung SM sa inyo, di ba, Kagawad Marie? Alam mo, pag pinag-usapan natin yan, Kags Butch, hindi po matatapos ang amin pong episode ngayong araw na ito dahil pareho kaming may punto. Pero dahil nabanggit mo na kung kanino nagbabayad ng buwis, wala tayong magagawa din, Kags. Pero Kasi, merong mga... Pero ang kailangan gawin ng Barangay Sun Valley is ipaglaban pa rin ang boundary dispute na yan. Hindi. Pero natalo na kayo, no? Huwag yun ang paglaban. Mukhang magkakaroon po Hindi. Pero ganito yan, ano? Dito talaga tayo Meron kasing mag-uusap. misconception. Meron Yes. kasi na... Ito lang, napapag-usapan lang. Kasi normal to Halimbawa, may isang kumpanya, nandun sa, tapos yung mga hagawad, yung mga kapitan, halimbawa, pag Christmas, naabutan or nagre-regalo. Sa totoo lang, regalo lang naman lagi sa amin ng SM medyas. pero mataas yung taxes na napupunta sa barangay. Pero pag binalikan natin, Kagawad Butch, ang history ng boundary between Better Living and Sun Valley, makikita po ninyo mga kabarangay na dapat sa Barangay Sun Valley po ito. Yung sumulat ng history na yun, patay na Kaya hindi na natin pag-uusapan. Hindi, totoo yun. History Totoo. repeats itself. Kaya mabubuhay at mabubuhay pa rin yun, mga kabarangay. Tama si Kagawad Marie, pagka boundary disputes, pati yung mga old maps, Yes. history, testimonial sa mga galing sa Tama mga ka ating dyan, mga Kags ninuno. Butch. Pero ang pagkakaalam ko talaga, yung SM, sakop yan ng Better Living Subdivision. Kaya, pasensya na. At sinang-ayunan kami ng ilang administrasyon sa City Council ng Parañaque. Ba't ang ating pag-usapan to? Hindi naman po ako handa na magiging moderator po pala ako ng isang debate ngayong araw na ito. Pero ayan po, maraming salamat po mga kagawad. Pero balikan ko lang po, ulitin lang po natin para malinaw po para sa ating mga kabarangay, yung 5 conditions ng power to expropriate. Una po dyan, the property taken must be private property, katulad nga po ng binanggit ni Kags Butch kanina. Pangalawa po, there must be a genuine necessity to take private property. Pangatlo, taking must be for public use. At isa rin po dyan, payment of just compensation, yun nga pong pagbabayad ng tamang compensation para po sa property na kinuha. At ang panghuli, must comply with the due process of law. Pero meron pa pong isang napaka-importanting factor pagdating po sa power to expropriate o ito nga pong tinatawag nating eminent domain. It must be public in nature. Expropriation must not benefit private entities or persons. Ayan. Pagka ibig sabihin lang po yun, pagka kinuha niyo isang property at nabayaran na, in the end, sa taong bayan ang proyekto na yan. Ang makikinabang taong bayan. Hindi yung si Mr. ganito o isang kumpanya. Hindi. Sa taong bayan ang punta niyan. Yan po ang power of eminent domain. Ang ganda, no? Kahit sabihin mong legal na legal, pero patok na patok sa ating mga barangay, lalo na sa probinsya. Sabi ko nga sa'yo kanina, Kags Butch, nung nagpapahinga tayo, yung tinutukoy natin na segment ngayong araw na to, napakahalaga. It's very timely, mga kabarangay, dahil yung along with the demolitions, yung takot ng mga kabarangay natin na yung tinitirikan nilang lugar or bahay ngayon ay hindi mapapasa kanila. Dito po pumapasok ang tulong ng gobyerno. Diyan po malaki ang pakinabang ng ating mga nasa sangguniang bayan, sangguniang panlungsod, sangguniang panlalawigan dahil sila po ang through their ordinances na nagbibigay ng power or authority sa kanilang mga mayor
governor para makipag-negotiate when it comes to expropriation. At alam mo, Kags Marie, marami rin tayo na experience na dito sa NCR kasi marami mga sinasabi nating mga walang titulo. Na Informal mga settlers. informal Yes. settlers, no? Binibili ng gobyerno yan ng city na isang lugar, halimbawa sa labas ng city ng Parañaque. Tapos pinapatuyuan ng bahay in partnership with other NGOs at doon nililikas po sila at maganda naman. Alam niyo, malalim na usapan yan, ano? Marami po tayong masasabi tungkol dyan kasi napaka-importante sa mga barangays at city governments ng NCR. Dahil dyan, kasi may advantages and may disadvantages. Yes. Pero ihanging muna natin yan dahil alam mo, controversial yung mga, kung ako lang, marami akong masasabi dyan, ano? Kasi minsan marami nagte-take advantage dyan. Yes. Yung sinasabi nilang mga professional squatters na binigay na nga ng gobyerno, ayaw pantirhan, pinagkakakitaan pa, babalik na naman dun sa kaya nga tinulungan ka na ng gobyerno eh. Pero tsaka na ho natin pag-uusapan yung lalim na yan. Medyo dadagdagan ko pa yan, mga kabarangay. Which come to the point na parang napakaganda ng programa ng mga nasa government, especially yung local government units, lalo na yung socialized housing na tinatawag natin. Pero nakakalungkot lang kasi talaga yung tinatawag nating professional squatters kasi ipinagkaloob yan para sa ating mga kabarangay na walang-wala talaga. Pagbibigay ng pagkakataon ng gobyerno na magkaroon sila ng sariling pamamahay na masisilungan, na hindi sila mangangamba Correct. na mapaalis sila. Kaya tama si Kagawad Butch, mga kabarangay. It's a very sensitive issue na hindi po basta-basta dapat tinatalakay dahil may kaakibat rin yan na mga batas na mahirap din naman po na magsalita na lang tayo dito na hindi rin naaayon sa atin pong legal. Speaking of batas, pasensya na at medyo na yan, lumalalim tuloy ang Ayan nga, usapan. kaya Kaya sabi yung ko. umpisahan eh. Pero alam nyo kung bakit lumaganap ang informal settler sa Pilipinas. Speaking as a public servant lang po, ha? At saka huwag nyo kong sasabihin very insensitive ako. Dahil kami po ni Kags Marie at ng SK, may talaga ang tinutulungan namin yung mga informal settlers dahil yan ang bumaboto sa amin. Tsaka yan ho naglagay sa amin ng pwesto. So please do not think na tinitila kayo. Pero speaking of batas, ha, mga kagawad, kaya nagkaroon niya is because of the Lina Law. Kasi yung Lina Law na pinasa noong 1992, I think, pinagbabawal halimbawa merong mag-squat sa iyong property, pinagbabawal na basta-basta mo mawapalis. Kaya lumaganap yung mga professional squatters na sinasabi. Kasi lahat ng karapatan nasa kanila. Pero yung may-ari ng lupa na wala ng karapatan, dinemanda pa, nagbayad pa, dahil nga pinagagamitan ng mga magagaling na abogado na nagre-represent sa kanila, after 10 years, minsan namatay na yung may-ari ng property, hindi pa rin napapalis. At nung umalis na, wala nang pantayo ng bahay, yung tao naman, kawawa naman. So it's about time din na may calling tayo na bisitahin nyo nga, mga congressman, mga senador, ang Lina Law. Baka may ma-amenda lang kayo sa experience naming mga kagawad, mga kapitan, at saka ng mga mayor na ganito ang nangyayari talaga sa Pilipinas. In fact, kung hindi libre yan, magtatrabaho talaga yung mga tao na yun. Ang naging problema, naging libre. Maraming libre salamat po, pinag-uusapan. Kags Butch. Pero alam niyo po, madagdag ko lang po, naalala ko lang din po na marami rin pong lumalapit po sa atin, na mga taga-subaybay po natin, na nagtatanong po about this, na sinasabi po nila, kinuha po ng barangay ang kanilang lupain. Yun nga po, pero siguro po maganda po itong pag-usapan kapag may kasama na po tayong isang legal professional or attorney para mas malinawan din po tayo Iyan ang magandang suggestion sa mo, kung SK ano po Mike. yung mga sakop ng batas po na iyan. Pero bago po ang lahat, mga kagawad, bago po tayo magtapos, nais lang po natin magbigay ng ating pagbati sa ating pong masusugid na mga taga-subaybay. Unang-una na po dyan si Kagawad Jose Melvin Enriquez ng Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental. Hello rin po kay Kapitan Boyet Mintu ng Bagtas, Tanza, Cavite. At ito po mga kasunod, wala lang po silang naipadalang mga pictures pero nais lang po natin silang batiin. Kapitan Alan Ted Hermino,
Consi Rose Bautista, Peace and Order, Nonoy Alonso, Barangay Treasurer Annalyn Barento, Deputy Obet Baltazar, Deputy Cesar de la Cruz at XO Nasty de Vera, at Barangay Tanods Ray Simbulan, Aris Bautista, and Ariel Barento. Hello rin po kay Ningning Esguera ng San Juan, Calamba, Laguna, Kagawad Marian ng Barangay 892, Santa Ana, Manila, at kay Van Josie Bayaban ng Barangay Makalong, Asingan, Pangasinan. Hello rin po at shout out din po kay Kapitan Jerry Arellano ng Dampol 1, Pulilan, Bulacan at Council, kasama si Kagawad Nestor Navarro. Ayan, maraming salamat. At sa sangguniang barangay ng Barangay Palasan, Valenzuela Valenzuela City, shout out po sa inyo. At kay Punong Barangay Bayani Razon ng Barangay Hulugan 6, Tansa, Cavite. Ayan, at idadagdag na rin natin sa mga babatiin natin. Hello po sa atin pong napakagandang kapitana ng Barangay Tambo. Walang iba po yan kundi si Kapitana Jen Quizon. Isama na rin po natin ang mga barangay kagawads na sina Kagawad Obey Austria ng Barangay San Isidro, Kagawad Alan Cruz ng Barangay La Huerta, at the same time siya po ang AKAP President ng Parañaque, ang Asosasyon ng mga Kagawad ng District 1 ng Parañaque City, Kagawad Bari Cura ng Barangay Don Galo, at kay Kagawad Alma Nes Moreno ng Barangay Tambo. Yes. At syempre, kaya po natin binabanggit ang mga kagawads po ng ating lungsod ng Parañaque dahil ngayon, Kagawad Butch, ay nagse-celebrate po tayo ng ating ika-26th cityhood anniversary ng lungsod ng Parañaque na pinangungunahan syempre ng ating mayor. Walang iba po yan kundi si Mayor Eric De Leon Olivares. Congratulations at happy fiesta ba ang tawag doon? Hindi, no? Happy Cityhood Anniversary. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ayan po, maraming salamat po mga kagawad at maraming salamat po mga kabarangay. Huwag po kayong aalis dahil ipagpapatuloy lang po natin ang ating lakbay-aral at this time naman po about police power naman po ang ating tatalakayin. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.